At least po ngayon alam namin na may makukunan po si ate ninyo dito. Walang hindi dapat kakayanin para sa anak. Ganun dapat yung mga magagandang naririnig ko sa ate niya. Walang hindi kakayanin para sa mga anak ko. Ganun dapat. Sabi ko dito na lang ako mawawala sa mundo. Hindi nawawalang anak. Ate niya, sa totoo lang, ako nalulungkot ako ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nalulungkot po ako ngayon ate niya kasi malapit na tayo mag-isang taon pero yung ninya na nakikita ko mula noon parang wala pa rin nagbago ngayon na malungkot. Sa totoo lang, ang nagbago lang sa'yo na wala lang yung tatay mo at nagkaroon ka ng tahanan. Pero po yung ikaw na ninya noon, parang ganun pa rin hanggang ngayon. Ulit-ulit kasi po ang takong ko kung nabuhay lang po ang aking ina. Hindi po ako ganito. Magaling pa po. Ang ama na lang po nawala, hindi ang ina. Kaya sabi ko diyan kaninyo po, habang hindi mo ako natutulungan ng gawain bahay ninyo, naalala ko ang ina ko. Napapayak na lang ako sa gawain bahay. Kung lamang ko nabuhay ang aking inaiho, hindi ko mararanasan sa ina ko niya. Pagod, hirap. Kaya. Ayos naman. Daan dapat ako kay Ate Isil, buti nakita kita. Kasi gusto ko sa kanyang tanungin. Hindi ko ma-order-order ito sa'yo kasi naghalo-halo lahat ng mga lista ng materyales sa bahay. Hindi ko alam kung ito yung nilista ninyo. Tingnan mo nga, para ma-order ko ngayon. Yan ba yung sa inyo? Hindi. Hindi. Yari. Hindi to sa inyo? Tatatlong channel. Pag may PVC, anim na PVC. Di ibig sabihin kung hindi, ito yung kay Kuya Mark. Siguro. Hindi, anim eh. Ang PVC nun sa kuya, 4 lang. Ito 6. Yun. Ano? Kanino kaya to? Siya. Oo nga no, PVC nun 4 lang eh. Kaso hindi rin doon sa kuyang pati. Ang channel niya, 3 lang. Oo nga eh. Ito hindi rin to sa inyo. Hindi, ang tubular ay 5. Dapat may pangalan ka sa taas. Kaya nga eh. Hindi ko lang wala pa. Kay Aris. Feet yero. Ayun, 10 feet ang yero. Si ate, ano kaya, may kopya pa siya nung nilista mo na yun? Sila. Sa cellphone niya, baka may picture. Hindi ko alam kung saan ko nalagay yung yun. Hindi na dala sa cellphone, nalaglag. Ay, nasa nalaglag na pala sa cellphone ko. Nasa nalaglag ng cellphone? Doon sa naiwan ko cellphone dito yata. Ang cellphone din ay nawala. Dito ko naiwan yung cellphone ko na. Saan ang trabaho mo ngayon? Dito lang. May ano ka doon? May ballpen lapis ka, papel ka doon? Dadaanan ko pagpalabas kami. Tapos kunin ko sa'yo. Para irerekta ko na doon. O, listahan mo ulit. Para idadaan ko na doon. Tanda mo pa ba? Tanda mo naman siguro, ikaw nun eh. Ikaw nag-compute nun eh. Nandun kami sa tapat ng school. Tapat ng school papunta dito. Barangay Hall. Yung barangay. Barangay Hall. Pagkahan nyo dito kanan. Di, ano ba ras kayo lalabas? Pupunta lang kami sa kapatid mo, kaya tanin niya. O pwede mo kami saglitin doon. Siguro mga 40 minutes kami doon, ganun. 40 minutos. O sige, antayin kita ha. Bago ako maglabas para maidaan ko na dito. Pag kahit kay Isel. Pag dito na lang. Hindi, gusto ko ngayon ko na ma-order eh. Sige. Yung tanay kay Isay. O sige ha. Antayin ko. Sige. Nagkagulo-gulo na yung lista natin guys. Kanino kaya to? Kay Kuya Mark kaya? Ha? Ano kay Kuya Mark? Kanino tong lista na to? Wala naman tayong ibang pabahay na pinapagawan. Bakit may PVC dito na Kanino kaya to, no? Tsaka hindi malabong kay Kuya Mark to kasi kay Kuya Mark, naka-open yan? Kasi kay Kuya Mark ay long span yung gagamitin doon na bubong. Ito, nakalagay dito 10 feet na yero na green. Baka ito possible, wala namang ginamit na PVC kay ate niya sa bahay niya. Sino pa ba ibang natin ng project? Kay Nanay Minerva, malabo naman to, hindi din to. Hindi ba yun sa inyo? Baka sa labas nyo. Hindi sa amin to kasi kung sa bahay yung gumawa nun bumibili ng materyales eh. Hindi niya binibigay sa amin ng computation, sila ang bumibili. So guys, ito yung problema natin. Si JM kasi pinatago ko sa kanya yung lista nung kay Kuya Mark nung huli.
So ngayon dapat order ako, tinatawagan ko sa GM kung saan niya nilagay yung lista kasi nakabakasyon nga siya, hindi pa sumasagot. Then itong kay Kuya Aris, akala ko ito yung kanya para ma-order ko na sa labas. Then hindi daw ito. Pero okay lang, at least natagpo natin si Kuya Aris, ililistahan niya ngayon. Pagdaan natin, direkta na natin bilhin para hindi na magka-problema. Yung last time kasi, hindi ko na pinicturean yun kasi nga, kay GM ko naman binibigay para maitago niya. Pero yun, hindi ko alam kung saan niya tinago eh. Pero di bale, lahat naman yan magagawa niya ng solusyon. Kami lang talaga nagkakaroon ng problema. Kami mismo ang nagkakaroon ng problema sa pag-handle ng mga ganito. Admit naman namin yun. Surang ko na. Kasi kami hindi lang naman din kasi ito yung iniisip namin. Marami kaming iniisip. Sabi ko nga, meron pa kami pang sariling buhay na iniisip. Then ito pang problema ng mga tinutulungan natin, iniisip pa namin. So sana maunawaan ng iba. No, basta't kami ginagawa naman namin yan ng paraan. At kami ay tatatlo lang. Apat pala si Commander kasama. So tara, punta tayo dun kay Ate Ninya at kamustahin natin. Dito na tayo ngayon kala Ate Ninya. Oh, grabe yung hangin guys, oh. Sobrang lakas. Presko ba? Napaka sarap sa feeling. Sarap sa feeling ng hangin. Uy! Wala nang daan dito. Bakit dyan sa baba? May harang na guys, oh. Tingnan natin, baka meron pa naman doon, no? May narangan na pala dito. O pati doon, meron na rin. Ang tanong, may tao kaya dito wala natin niya? Baka nanonood na naman yun. Ayun yung gawain na natin niya, makinuod. Wala nang daan dito. Hanggang baba ang cover dito. Ayun yung gawain na natin niya dito sa kanila. Manood ng TV. Check natin, baka nasa kapitbahay na naman yun. For sure. Ha? Sabagay. Sinarangan na pala, wala nang daan dito. Opo. 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 Pandurudugtong. Opo. Ganda ng pinto natin ninyo, ano? Buti pa sa atin niya, ganito yung pintuan eh. Tingnan niya, magandang hapon. Sarap buhay ah. Tulog-tulog, nood-nood. Tulog-tulog, nood-nood. Wow. Sana all. Kunti na lamang, nakakatulog mo. Ha? Nakakatulog mo na. Nakakatulog ka na o ano? Kagising mo lang ba? Kaya ako pala tumataba, tulog ka ng tulog atin niya eh. Diyan niya po itong microphone. Ano mo gagawin? Kaya po pala kayo nananaba at kayo ay tulog ng tulog. Nasaan po mga anak nyo ngayon? Pumapasok ba? Nasa school? Kayong dalawa lang tao dito? Ano pinagkakabala natin niya? Matulog? Bakit wala bang ibang pwedeng gawin? Wala ho, okay na. Ha? Walang ibang pwedeng gawin? Kamusta pag isang palok nyo? Yung po ho, nakabilad pa rin. Nakabilad pa? Hindi ka ba nakapagtanong-tanong dyan kung sa may baboy tayong pwedeng bilhin? Wala rin hong kulungan pa. Wala pang kulungan. Saan mo ba planong ilagay yung baboy mo? Rin ho ko rin Kuya Ari. Gagamitin nila yan, huwag tayo dyan. Grabe lakas ang hangin, oh, parang may bagyo. Saan tayo pwede maglagay? Ang baboy. Doon pa sa doon daw ho eh. Sa baba? Baka naman doon sa may sapa. Saan? Saan pwede? Sinong gagawa ng kulungan? Ang kuya ba pa yun? Okay. Ngayon bibili kami ng kasi hindi namin ma-order yung materyales si kuya mo kasi nga nagkapalit-palit yung mga lista namin ng materyales. Pero ngayon nakasalubong ko si kuya mo. Nagsusulat na siya ngayon ng sukat na ito. Paglabas namin, kukunin namin. Dapat nung nakaraan pa to. Kaso nga lang nalilito kami dun sa Tumawag ako kay Ate Lindy. Sabi ko pakitanong kay Ate Isil kung alin doon yung lista ng materyales. Hindi naman daw natagpuan ni Ate Lindy si Ate Isil kahapon.
Kasi itatawag ko sana yung materialis na yun dun sa kinukunan ko para maibigay kahapon dito. Para may nagagawa na si Kuya Aris mo. Ang problema, hindi naman natagpuan doon Ate Lindy si Kuya mo at may trabaho pala. Opo. Nagawi lang ho ka, nagawa ko si Leia. Ihahatid ho siya. Oo nga daw. Inaihatid naman yung anak mo. Kumusta naman ang buhay, Ate Ninya? Anong pagbabago sa buhay? Ha? Nakahinga ho kami mag-ina. Bakit? Lahat. Nakakahinga-hinga kayong mag-ina? Makakahinga talaga kaya, tutulog lang kayo eh. Natutulog lang kayo, nanonood ng TV. Oh. Paano ka di makakahinga niyan? Okay, so ngayon ang plano ko sa Ate Ninya, maghanap tayo ng mga bibilan mo ng baboy para nakababayaran ko na. Tapos, total makakapagawa-gawa na si Kuya Aris mo. Di papasabay ko na yung tiles mo dito. Tapos yung dyan, yung kulungan. Hindi ko pa po alam kung sa may baboy. Sabi po Kaya nga, magpapasama sana kami sa'yo at maghahanap-hanap tayo ngayon. Kapitan ho Carlo. Sino yun? Si Kapitan, may mga alaga ba siya? Opo. O di pwede tayo magtanong doon sa mga anak niya kung meron. Mamaya samahan mo kami, pupunta tayo doon. Para may masimulan ka, hindi yung gantong natutulog-tulog ka lang. Nako, malapit ka niyan may stroke kapag hindi ka nagagagalaw. O at least kung may baboy kang inalagaan, may linisan ka. Kailangan mong maggalaw-galaw Ate Ninya. Hindi yung lagi lang nakaung-ung sa loob ng bahay. Ikaw din po, mahihirapan ka din pagdating ng araw. Mahihina ang katawan mo. Ang anak mo, kamusta? Kamusta naman? Ito ho, si Ponen. Hindi naman, wala namang siyang lagnat, wala namang sakit. Awa ng Diyos. Oo nga pala, nasabi sa akin ni Ate Lindy, malapit yung counseling ni Leia. Malapit na. Yung dadali natin siya sa BatMC, sa Batangas Hospital. Malapit na, sabi ni Ate Lindy. Ano? Opo. Malapit na magamot yung anak mo. Kumusta siya ngayon? Ngayon pa rin ho. Ganun pa rin? Nagsasalita pa rin? Ano mga napapansin mo sa kanya? Gusto ko rin naman ho gamotin siya. Ayoko lang ho yung ititigil natin ho siya doon. Ay hindi. Uuwi din yun. O hindi naman siya doon ititigil. Pero kamusta? Anong mga napapansin mo sa kanya nitong mga nakaraang araw? Ganyan pa rin ho. May imik pa rin ho nag-iisa. Kaya nasasaway ko ho minsan. Ano sinasabi mo sa kanya kapag ka nakikita mong gano'n yung sasalita mag-isa? Wala ho. Minsan nanonood ho ako kung ano ho sabi doon. May mga time ba yung anak mong Ate Ninya na wala, alba, nasa labas kayo, tapos siya lang mag-isa dito sa loob ng bahay? May mga oras ba na ganun, na ganun yung ginagawa niya? Ano ba, kayo ay nakikinuod pero siya nandito sa bahay mo mag-isa? May mga pagkakataon bang ganun? Meron? Kaya siguro din isa rin sa ano yun ng anak mo eh. Kasi siguro yun nga, nagsusolo, imbis makisalamuha doon sa ibang mga bata. Madalas ba nakikipaglaro naman siya sa mga bata dito? Hindi. Malimit naman po. Ano ang mas malimit? Yung mag-solo siya o nakikipaglaro? Naglalaro po. Kahit paano, nakikipaglaro naman pala eh. Ang alam ko kung bibihisan na po, alas 10 na. Natawagan ko na ho. Gawa ho, ang kuya may trabaho nga po. Uuwi lang po, gawa po si Leia kakunin. Kakaunin. Yung anak mo malapit na mag-graduate, si Ninyo, no? Ngayong darating na, anong buwan ba ang graduation runs? Ano ba? June? Mga June yata graduation nila, no? Hindi ko nga po alam kung Sino nga aakyat kay Ninyo? Siyempre, ikaw dapat. Ikaw yung nanay. Aakyat ka ba sa graduation niya? okay naman po. O, aakyat ka kasi ngayon mo lang mararanasan na umakyat sa stage na may napatapos sa anak. Maging proud ka din sa anak mo, kay Ninyo, ano? Na ikaw ay may anak nang gagraduate ng grade 6 at mag-high school na yun. O, matanong ko sa'yo, anong plano mo kay Ninyo kung mag-aaral na siya ng high school? Tatanong ko po siya kung saan po papasok. Kung sabi sa akin, kalamkam daw po. Kalamkam. Paano kung wala kami Ate Ninya, paano mo mapag-aaral kasi Ninyo? Kaya mo ba? Yun na nga po, sabi ko po, magtuto mag-bike.
kahit bike lang. Kasi po hindi naman laging may pira. Minsan ho, wala pa rin sasakyan. Minsan may sira. Nasisira po ang sasakyan dito. Ang bang school ba dito, ng high school, mayroon bang malapit o malayo? May malayo ho, may malapit ho. O, huwag mo na siya papunta di sa malayo kung meron namang malapit. Saan ba yung banda yung sinutukoy mong malapit na yan? Lalabas ba ng trangka o hindi? Hindi ko po ho alam ang school din ho. Pero sinabing malapit lang. Paano yung mga gastusin natin niya if ever man na halimbawa wala kami at ikaw lang yung magpapaaral kayo ninyo? Paano yung mga gastusin niya? Saan mo kukunin? Hindi ko pa ho alam. Paano dati, naaasa lamang sa purpose. Ganyan ang gawa namin dati. Pag walang purpose, yung baon utang. May good news sa akin sa Ate Lindy nung nakaraan about sa purpose mo eh. Nalimutan ko lang kung ano yung sinasabi niya pero parang pagkakasabi niya ay approve na talaga si Ate Ninya na hindi na siya kailangang umattend sa mga meeting. Yun na yung isang good news pero meron pa hindi ko lang maalala. Basta good news yun about sa purpose natin niya. Malaking bagay yun yung purpose mo pag nag-aaral si Ninyo. Paano ba ito guys? Mukhang marami sa mga viewers natin nagsasabi na tama na, enough na daw dito at natulungan naman na, hanap naman daw tayo na ibang pagpupukusan natin. Pero kung ganito yung sitwasyon nila Ate Ninya na alam mo yun na parang ayaw ko silang i-tolerate na habang buhay nilang silang aasa sa ganitong tulong. Pero sa nakikita ko kay Ate Ninya, paano si Ninyo kapag ka mag-high school? Ate Ninya, ganito. Pagbutihin mo itong ibibigay namin sa yung negosyo, ha? Galingan mo dito kasi kung sakaling ito yung mapalago mo, dito pa lang kaya mo nang mapag-aral yung anak mo. Ha? Pagbutihin mo ito, wag mo itong gawing laro, wag mong gawing libangan lang. Wag mong gagawin itong bagay na to para lang malibang. Gagawin mo ito kasi kailangan mo para sa anak mo. Ha? Sige, kasi wala guys wala ko ibang maisip kay Ate Ninya. Ayun, hindi naman pwede sa food industry. Talagang ito lang, pag-alaga ng baboy, pwede yun. Ako nga, ayaw ko sana magbigay ng baboy kasi Adventist kami. Pero wala wala naman siyang ibang pwedeng maging hanap buhay. Hindi naman pwedeng mananrabaho at ang anak hindi mabitawan. Ang anak laging karga. Paano mananrabahuhan? O nga pala, Ate Ninya, may bako. O, ito na yung cellphone na hinihingi mo. Ang laki ng ngiti ni Ate Ninya, oh. Grabe. Salamat po. Wala ka naman, oh. Hindi mo na. Mamaya mo na lang i-unbox yan. Ha? Eh, yung cellphone na magagamit mo. Baka naman makipag-text-text ka naman sa mga kung sino-sino. Makapag-textmate ka naman. Hindi po. Hindi naman. Okay, ang purpose na, bakali pa rin, masira pa. Lagyan natin dito. Ang purpose ng cellphone mo Ate Ninya ay para magkaroon ka ng contact sa mga kamag-anak mo. Ha? Pinsan mo, kung gusto mo sa kanila makipagkamustahan, kasi ikaw naman na nag-request niyan. So, ibig sabihin may purpose ka kung bakit may na-request sa amin. Iniisip ko lang Ate Ninya, paano nga kung dadating yung time na kayo-kayo na lang? Hindi ko po masabi man. Kaya mo na kayang i-handle ang mga anak mo? Nang ikaw lang? Sabi ko nga po sa sarili ko, sabi nga po ninyo, ang nakaraan no, malimutan ko na. Pag ho kayo wala na, ganyan pa rin ho yun. Ala-ala pa rin ho ang iniiwan. Sabi ko dito na lang ho ako mawawala sa mundo. Hindi nawawalang alaan. Pero kung ikaw, masasabi mo bang kaya mong tindigan na itong mga anak mo nang ikaw lang, nang wala kami?
Hindi ko po masabi. Dapat ate niya, naririnig ko sa'yo. Kakayanin. Ang hirap na naman ho magpamilya. Ganyan pa rin ho, dagdag pa rin ho, anak. Mahirap ang pamilya. Ano yung mong sabihin, mag-asawa? Ate niya, dapat maging malakas ka. Maraming single mom sa mundo. Meron pa silang mas marami pang anak sa'yo, pero kinaya naman nila. Hindi rason ang lalaki para hindi mo kayanin yung obligasyon sa mga anak mo. Kahit walang lalaki, dapat kayanin mo. Kasi kumpleto kang binigyan ng Panginoon, binigyan ka ng mga kamay, paa, mata, pag-iisip. Walang hindi dapat kakayanin para sa anak. Ganun dapat yung mga magagandang naririnig ko sa atin niya. Walang hindi kakayanin para sa mga anak ko. Ganun dapat. Hindi ang isip mo lang mag-asawa para baka sakali siya ang magbubuhay sa inyo. Ayaw po kasi namin natin ninyang ikaw po ay kumbaga mamumuhay ng wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang bilib sa sarili mo na kaya mo. O kung talagang gusto mo, siransa lang, asawain mo. Ano? Ha? Franz, iwan ka na dito? Dito ka na lang. Patawa-tawa ka lang dyan. Ano, iwan ko na dito? Hindi, para may katuwang ka, may bubuhay sa'yo. Ano? Kaya kang buhay niyan. Bakit po? Natin niya. Iwan ko na? Huwag mong isipin lagi ang lalaki atin niya na doon mo iaasa. Kayang-kaya mo yan. Kaya nga tinatanong kita kanina, tinatry kita kung atin niya kaya mo na ba? If ever na wala kami, kaya mo ba silang tindigan? Ang na-expect ko sanang sagot na sa'yo kung sa tingin ko nagbago ka na or may something na nagbago na sa'yo, ang maririnig ko sana sa'yo, kahit mahirap kakayanin po. Ganun sana, tingin niya. Confident ka dapat. Okay, so o nga pala, tungkol dun sa pinangako ni Rans sa'yo na pagtuturo ng pagluluto, ang ginawa na lang ni Rans, nagsusulat na lang siya. Alam mo naman ang magbasa ng Tagalog, di ba? O, ginagawan ka na ni Rans ng sulat kung Tagalog yon. At malinaw naman ang pagkaka-describe kung anong gagawin mo sa adobo na ulam, ano yung kinakailangan gawin, nakasulat naman doon, babasahin na lang natin niya. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang ba sa'yo? Lagyan naman po si Otay para po mabasa pa Mabasa. sa akin. Ito po, may bakod na po. Oo nga, bakit mo nabakuran? Kasi po kanilang lupa. Kaya po hindi po kami nagsaway. Kaya sabi po kakong Hailin, yung tubig daw ho, walang problema sa kakong Hailin magkabit. Ang problema yung pagdadaanan. Problema ho, ang dadaan ho. Ayun guys, ito nga. Kaya ho, kami magkapatid, pag nag-iigib doon pa kami lilipos. Ito yung iniisip ko ngayon. Sabi ko nga, noong nakaraan, ang pinoproblema ko lang, yung sukat ng hose na gagamitin sa tubig natin niya. Ngayon, ito na yung nakita ko kanina, ito na yung pumasok sa isip ko kagad kanina. Na papaano na dito padadaanin yung hose nila atin niya papunta doon sa pagkakabitan ngayong hinarangan na ito. Nag-uwi po yung nagdasalan diyan. Nagbakod na ho. Kamag-anak nyo ba yan? Opo. Sila? Kamag-anak nyo? Opo, kambal ho kakong Pino. Okay, hindi kayo nakiusap? Hindi naman ho namamansin po sila sa akin. Ay, ganun, hindi ka pinapansin. Kaya po hindi po lahat tao, hindi nang galit. May tao pa hong nagagalit pa rin ho sa akin. Sa kamag-anak mo ba atin niya, sa pakiramdam mo, meron ba ikaw kamag-anak na hindi kampante ang loob sa iyo? May Hindi ko galit po sa iyo? masabi eh.
Mahirap Ikaw, na. sa pakiramdam mo, Ah, ano ka po yun? ano sa pakiramdam mo? May nararamdaman mo ba sa loob mo na mayroon kang kamag-anak na may galit sa iyo? Mahirap po. Nararamdaman mo yon? Hindi ko na lang po sa... Wala mo babanggitin Matagal na ko kasi sino. po. Pero nararamdaman mo. Bakit naman ganun? Baka naman pinapakitaan mo naman sila ng hindi magandang pag-uugali. Hindi po, matagal na po yun. Matagal na. Matagal na. Parang wala pa ako kong anak yun. At niya, sa totoo lang, ako nalulungkot ako ngayon. Alam mo kung bakit? At niya, Bakit? gusto mong malaman kung ba't ako nalulungkot ngayon? Bakit po? Nalulungkot po ako ngayon natin niya kasi malapit na tayong mag-isang taon pero yung ninya na nakikita ko mula noon parang wala pa rin nagbago ngayon na malungkot. Ninya na parang napakalayo ng iniisip. Alam mo, ang nabago lang sa totoo lang, ate ninya, real talk. Sa totoo lang, ang nabago lang sa'yo, nawala lang yung tatay mo at nagkaroon ka ng tahanan. Pero po yung ikaw na ninya noon, parang ganun pa rin hanggang ngayon. Wala pong nababago. Bihira ka namin makitang masaya. Naunawaan ko naman dahil matindi po ang pinagdaanan mo. Pero di ba lagi ko nga po sa'yo sinasabi, hindi ka makakawala sa lungkot na yan kung hindi mo pakakawalan. Paulit-ulit kasi po ang takong ko kung nabuhay lang po ang aking ina. Hindi po ako ganito. Magaling pa po. Ang ama na lang ho nawala, hindi ang ina. Kaya sabi ko diyan kaninyo po, habang hindi mo ako natutulungan ng gawain bahay ninyo, naalala ko ang ina ko. Napapayak na lang ako sa gawain bahay. Kung lamang ko nabuhay ang aking inay ho, hindi ko mararanasan sa ina ko ho. Pagod, hirap. Hanggang ngayon po ba ate niya, si ninyo, hindi talaga kayang pakisuyuan? Ng mga gawain bahay, hindi mo ba talaga kaya siyang Hindi utusan? pa rin po eh. Ate niya, ikaw, bilang isang nanay, hindi mo ba kayang lapatan ng kamay mo ang mga puwet ni ninyo kapag ka hindi ka sinusunod? Hindi ko po magawa. Hindi ko alam bakit. Bakit? Sabi ko, bahala na. Ganyan din na lang ho ninyo ako. Hindi ka kasi dapat ginaganon-ganon ng anak mo kasi nanay ka niya eh. Hindi mo dapat hinahayaan na binabasos ka lang ng anak mo. Harap-harapan. Di ba sabi ko naman sa'yo dati, walang problemang paluin mo siya kapag ka matigas ang ulo sa puwet. Kasi biblical naman yun. Minsan ho, ano ko ho, nananagot pa rin po. Kasi kapag salita ka lang ng salita niya, talaga sasagutin ka niya. Kasi sasabihin niya, puro ka lang naman ganyan mamay, puro ka lang naman salita. Hindi mo naman kayang gawin. Ba't hindi mo minsan sampulan yung anak mo? Bigyan mo siya ng example na para respetuhin ka niya. Ate ninyo. Kaya mo bang gawin? Gusto ko malaman isang araw pag bisita ko dito na si ninyo napalo mo sa puwet dahil matigas ang ulo. Mas matutuwa pa kami nun. Pagaya po diyan, yung gawain hindi natin nakuha. Sabi ko kaninyo, puro ang balita ko sa kapitbahay nangunguha ka. Hindi alam. Nalaman ko lang po yung nagpunta po ko doon. Nagsumbong po sila sa akin. Grabe talaga, no? Alam mo, ate niya, sa totoo lang, ako po yung napapagod. Gada pupunta dito na nakikita po kitang ganyan. Nakakapagod po ikaw tingnan, ate niya. Sa totoo lang. Na parang sinasabi ko sa sarili ko na kami naman, ang team, iniisip namin lahat para mapabuti ka. Pero bakit parang walang nangyayari? Bakit parang ganun pa rin sa atin niya? Simula nung nakilala natin, halos mag-iisang taon na ganun pa rin. Masaya naman po ako eh. Na hindi niya kayang pakawalan yung lahat ng bigat na pinagdaanan niya dati na hanggang ngayon bit-bit niya. Kaya hindi natin siya makitang masaya.
Kasi atin niya ang sarap sa pakiramdam ng isang tumutulong na yung pong tinutulungan mo ay nakita mong nakangiti. Masaya. Nakamove on na sa dating problema. Sa tatay ho, limot ko na ho yun. Eh, ano na lang yung bigat na nagbibigay sa'yo ngayon? Bakit ikaw ay madalas pa rin nakamalungkot? Wala akong sipunan lang ho ko Kuya Marco. Gawa ako mahang. Kaya ako kami nakapundo sa loob. Okay. Sige, atinin niya, naunawaan ko naman lahat ng pinagdaanan mo, promise, naunawaan ko yun. Ano? Lahat yun naunawaan ko. Basta, hindi ko lang alam kung naiintindihan mo yung pakay ko o purpose ko kung bakit ko sinasabi sa itong mga bagay na to. Kasi gusto kong maging kompleto ka na nakalimot na sa nakaraan mo. Lahat kalimutan mo na. Gusto ko sana ganun yung makita ko ninyo. Nga po nalimutan ko na nga po. Okay, maganda naman kung gano'n. Good news yun. May papasok na naman ng ibang alaala rin. May papasok na naman panibagong isipin. Ano yun? Ganyan pa rin ho. Kayo ho, lahat kayong tumutulong. Bakit? Kayo nanonood ho sa atin. Bakit naman? Bakit kami Pag ho kayo wala na, Oo. pag ho kayo natapos na dito sa amin. Okay, atin ninyo ito. Tatanungin kita ha. Total, tayong dalawa ngayon ay nag-uusap ng masinsinan, ng real talk. Ngayon, real talk kita, tatanungin kita. Atin niya, ano po ba yung dahilan bakit ayaw mo po na kaming team ay kumbaga iwan po kayo at maghanap naman ng ibang matutulong? Bigyan mo po kami ng rason. Ano po yun? Bigyan mo kami ng rason kung bakit ayaw mong ang Team Marcos ay umalis sa pagtulong sa iyo. Hindi naman po lahat po tulong ho aming hingi sa inyo. Para po makita lang po kayo. Bakit? Bakit gusto mong makita kami? Wala po, para kayo kuya ko na rin ho lahat. Kagaya po yung tumutulong ho sa akin iba. Gusto ko rin po makita Okay. yung nagpapadala. Sa madaling salita niya, masaya ka ba na kapag kami ay napunta dito? Ano po? Ba't hindi namin makita? Walang suwisigaw po akong tawa. Siyempre, gusto ko naman, nakita ka namin na nakangiti, ipakita mo naman, iparamdam mo sa amin na ikaw ay masaya kapag dumarating kami. Kasi, ang nararamdaman namin natin pag pumunta kami dito, malungkot ka kapag dumadating kami dito. Ayun yung nararamdaman namin, sa totoo lang. Kasi nga, kapag pumunta kami dito, nakasimangot ka naman, malungkot ka namin. So, anong mararamdaman namin pumunta dito? Mararamdaman namin, hindi ka masaya na nandito kami. Ganun yun. Kaya gusto kong ipakita mo na, kung talagang masaya ka, ipakita mo na masaya ka. Sige, tara. Basta atin niya. Kami naman nakikita namin na hindi ka pa namin pwedeng pabayaan. Ano? Kasi hindi ka namin kumbaga hindi pa kami force na si Ate Ninya ay mapalitan muna ng iba. Kasi kailangan pa din ni Ate Ninya ng kahit guide. So ngayon, Ate Ninya, tara, samahan mo kami. Hanap tayo na mabibili ng baboy. Para yung kulungan madali na yung gawin eh. At least may naka-ready ka na. Sino po kakabit ang cellphone? Itong cellphone mo. Uy, pasok mo na muna sa loob, mamaya magpaturo ka kung paano ito gamitin. Ano? Magpaturo ka kay Ate Isel pag dumating. Kuya Aris po. Galing sa trabaho. Opo. Magpaturo ka, ha? Okay, pasok mo na muna sa loob yan. Kunin ko itong microphone. Pasok mo sa loob, then mag-ready ka at samahan mo kami, hanap tayo ng baboy. Sining lang po may bihisan. Sige. Okay, so, yun guys. Pasensya na po sa lahat ng mga manonood natin kung madami tayong nasasabi kay Ate Ninya. Kasi nga, naniniwala kasi ako doon sa sinasabing word of wisdom na nakakatulong sa tao. Hindi yung bigay ka lang ng bigay, wala ka namang pinapaunawa sa tao, wala kang pinaiintindi sa kanya sa mga bagay-bagay. Useless ang binibigay mo. Kaya ito po sa pamamagitan ng word of wisdom na binibigay natin kay Ate Ninya, baka sakali na lang, baka sakali tayong hindi tumago sa kabila at pumasok sa loob. Then ma-realize niya na, oo nga, kagaya na lang nung kapag pupunta tayo dito,
Kung masaya ka, nandito ka, di pakita niyang masaya siya, di ba? Kung talagang totoo nakalimot ka na sa tatay mo, di pakita mo nakalimot ka na. Yun yung gusto kong maunawaan niya para po siya ay makamove on kasi episode 2 na tayo sa kanya oh. Nandoon pa rin ba tayo sa part na siya ay malungkot, di ba? Gusto ko sa episode 2, magagandang bagay na yung mangyari sa buhay niya. Yun yung mapanood ng mga taong nagmahal din sa kanya. So, yun. Basta ang team guys ay walang ibang hangad kundi sa atin niya. Kahit sinasabi ng karamihan na stop na dito, kami gagawa pa rin ng paraan para sa atin niya ay matulungan natin na balang araw kapag sila na lang ay kaya na niya. Kasi pwede naman tayo mag-scouting ng kahit na nag-vlog tayo kay atin niya. Diba? Pwede naman. Wala namang problema yun. Na tayo habang nag-scouting, naghahanap na ibang matutulungan, bisita pa rin tayo dito. Kasi sa atin niya malaki ang naitulong sa ating platform. Kaya yun ay rin, kumbaga sinasabi niya siya natulungan ko, pero natulungan niya rin tayo. Diba? Admit natin yun. Hindi natin itatanggi na tayo matulungan din natin niya. Dahil pumayag sila na ma-vlog, nag-viral sa ating YouTube channel, then ngayon, nadagdagan yung ating mga kaibigan sa YouTube. Dahil din sa kanya, maging sa Facebook ganun din. Kaya, i-guide natin pa rin sa atin. Okay? So, tara, samahan nyo kami. Hanap tayo sa labasan. Tingnan natin kung saan tayo may makukuha ang aalagaan niya. Pasensya na sa mga kapwa ko Adventist. Sana maunawaan nyo, wala kasing ibang alam pa sa atin niya sa ngayon. Kailangan niya pong kumita para sa mga anak niya. So, bigyan natin sa kanya. Hindi naman bahala na sila kung ano, kaya nga tayo binigyan ng ng tawag dito, ang tawag doon, Rans? Ng free will. Para tayong gumawa ng mga decision natin sa buhay. Kung kakain sila, labas na tayo doon. Basta tayo, sinasabi natin sa kanila yung side natin about doon. No, yun lang naman. Respeto na lang din natin. So tara, antayin natin sa atin niya at gora na tayo doon. Tara guys, palabas na tayo. Thank you kay Kuya Aris kasi eto, bilingin niya tayo ng saging at natuwa daw dun sa nasa package. Hindi naman sa ating galing yun. Galing sa sponsor naman yun. Pero thank you kay Kuya Aris kasi binigyan niya tayo nito. Kasi yun ay gamit sa pagkakarpintero, yun ay drill. Rechargeable na drill, kaya maganda yun. Magagamit talaga ni Kuya Aris sa pagkakarpintero. Saan na sa atin niya? Tara natin niya. Iwan ka na. May payong naman pala kayo Ba't ka nagpapayong? Payong mo sana anak mo ang init-init. Nagdala ka pa ng payong, di mo naman ginagamit. Lalagay sa atin niya. Tara. Huy! Tara guys. Dapat ito sa atin niya lagi lang nakangiti, lagi lang tinatawa yung mga problema. Tingnan mo kami. Minsan parang na kami si Raulo kakatawa. Hindi naman ibig sabihin huwag mong dibdibin yung mga problema. Pagpasa Diyos mo lang yun. Tawa mo lang, ngiti mo lang, mamaya maramdaman mo, magaan yung pakiramdam mo, di ba? Hindi yung isip ka ng isip, ikaw lang di mahihirapan. Lagyan natin ito ditong saging. Yan. Salamat. Maganda yan sa panglaban sa sakit. Pasok. Kasya. Kinig, mauntog. Mamuntog yung anak mo. Ayan. Okay, yung natin niya. Dito ka na lang atin niya sa kanto. Ito na lang. Sa unahan naman ako. Nasa unahan naman yan na upo si Rans. Gusto mo tabi kayo? Tamis. Tara, pasok tayo sa loob. Yan guys ay lang, pagod vibes lang. Tropa, kumbaga. Alright. Tara. Sana makahanap tayo atin niya. Para may sureball na tayo na hindi na tayo mag-iisip kung saan tayo kukuha. 'Di ba? Maganda yung may naka-ready na. Kukunin na lang. Gusto mo naman bayaran natin, paalagaan pa natin dun sa sila na rin mag-alaga. Hindi naman pwede yun, kaya nga natin kukunin yun para matuto sa atin ninyo. Alright, tara, let's go. Ayos lang kayo dyan, atin niya? Sigurado? Opa.
Hindi nga. Doon sa sinasabi natin niya, kay Kap. Ayun, salamat pala kay Kap kasi nung last time na nag-meet kami, itinur niya ako dun sa ano, itinur ako ni Kapitan dun sa barangay hall nila atin niya dito. Na napakaganda pala. Salamat kay Kap sa pag-tour mo sa akin dun sa inyong barangay hall. Maganda po. Nakakatuwa din. So doon tayo pupunta natin niya sa kanya. O punta na lang tayo sa mga anak niya, no? Tapos doon tayo magtanong kung may alaga ba si papa nila, tingin kung pwede tayong bumili. May tindahan po. Kung? Kung may tindahan. O doon nga sa may tindahan. No, tinin niya. Apa. Okay. Kasi masipag po umalis ang kapitan. Palagi may lakad. Apa. O, sigurado hindi natin madadatnan si Kapitan, ano? Dito na lang tayo sa mga anak. So si ate niya pala guys, ang gusto yung inahin yung malaki na, yung di naalagaan. Ay, toy. Bibili kayong bag. Nak, ari naman, tinakot mo naman eh. Oo, ilang bag? Dalawa yata. Dalawa lang pang ano? Alagaan daw muna. Dalawang peraso lang? Pang yun. Alagaan niya doon. Pag-uumpisa na. Pag-uumpisa. Saan dalawang bag lang? Di malaki na. Bakit ka umiyak? Si Carlo lang isa. Tara. Ayan, umiyak na ulit. Kailan na kailangan? Magpapagawa ako ng kulungan niya. Alagaan niya. Magpapagawa ako ng... Galaga ka ba, boy? Kailan na kailangan? Siguro po pag nakapagbaba ng materyales ngayon, madali lang gawin yun. Magsasabi po kami dito kapag ano. Opo. Pero meron po, maraming ano. Okay. Bali nag-range po sa magkano ang isang ano, may idea po kayo? Tawagan natin si Kapitan. Sige po. Nakakaloko sa atin niya. Ang gusto niya daw alagaan yung malaki na. Yung mga anak na lang. Dati ni po si Marcos. Ha? Ibibili daw ibibili daw niya ng PX niya, dalawa. Hindi naman siya nung matututo, kuya. Para daw masimula. Di ba? Hindi naman siya matututo nun. Ay, Kap, magandang araw po. Magtatanong po sana, magkano po sa inyo ang isang buwik na baboy? Okay po. Okay po. Sige Ayaw po. ko sa ninang. At least po ngayon alam namin na may makukunan po si ate niya dito. Pagkapagawa ko... Sabihin mo lang para sa akin naman tulong na din lang. Kasi ako hindi naman ako bibili. Sa akin ako'y nabili pa rin. Kasi yung para kaya akin pinapaalagaan niya. Opo. Kailangan mo para hindi ka na mag-lumayo ng ano. Sabihin mo lang at magkahanap tayo. Ako papahagin. Sige po. Salamat po, Kap. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Sige po. Sige po. Sige po. Ninang yan, oh. Okay. So, meron dito. Okay na dito, at least alam natin meron dito, no? Hindi na tayo kung saan pupunta. Sige, babalik po kami pagka isang araw pag nagawa ni kuya niya yung si kuya niya rin gagawa. Okay, thank you po. Bye po, ninang. Salamat po. Tara. Yung ulo ng anak mo. Alrighter na guys, marami naman pala. So, kausap na din naman natin si Kap. At siya na daw bahala
sa ilang piraso na gusto nating panimula. Sabi ni Kap, maganda daw pang yung size, kumbaga goods na goods pang simula ni Ate Ninya yun. Kumbaga hindi na siguro yun sobrang liit. Kasi nagkakapresyo na siya ng 8,000 kada isang piraso. So Ate Ninya, ilan ba ang kaya mong alagaan? Ilan ba ang kaya mong alagaan? Pwede po, isa muna po. Isa muna, subukan natin muna, no? At si Kapitan naman pala, marami siyang ganyan. So anytime, pwede natin dagdagan. Try mo muna, ha? Para malaman natin kung kaya mo. O, pag natuto ka sa isa, naniniwala ako na kaya mong palaguin yan. O sige, ay ikot lang tayo dito. O, babayaran ko na sana kay Kap, pero sabi naman niya, siya nang bahala. Tumawag lang tayo, ano? Para sigurado. Nagpunta na dito si Kuya Ari sa'yo? Naibigay yung papel? Kukunin ko lang. Sige nga. Dito po nagtatrabaho si Ate Isel sa tindahan. Tara po. Tanong ko Ate Isel. Alin dito? Ano daw, pag diniliver, kahit tawagan na daw yung number na yan. Dito, kasi walang tao sa bahay. Walang tao sa inyo. Okay. Nakapamitan balde ni sir. Sige, tara po. Muna. Ako na po maghawak. Sige po sir. Tara. 1, 2, 3. Ay, salamat si Idol. Sa akin kami dalawa rin. Tara. Isa pa. Isa pa. Sir, sama daw po. Uy, dito ka. Hindi ka kita. Game. Hindi ka kita. Tara, 1, 2, 3. Okay. Thank you po. Salamat. Salamat at Isel. Sige po. So, guys, eto na yung lista. Mabuti na lang. Alam ko, kabisado yan ni Kuya Aris. Pati yung kala Kuya Mark nga, alam niya eh. So, ito na. May lista na. At ngayon, didiretso na tayo sa hardware para hindi na natin to mawala man. At least order na. Diba? So, maraming salamat kay Kuya Aris. At ito guys, ginagawa ko lang to. Ito, no sponsorship. Wala pong sponsor kahit isa dito. Ito po ay gusto ko lang gawin bilang tulong kala Kuya Aris dahil nakita ko din yung kabaitan nga nila kung paano nila tinanggap si Ate Ninya nung panahon na siya ay walang matuluyan dahil nga umalis dun sa bahay nila nung kasalukuyang kakakulong lang ni tatay. Kaya na-appreciate ko yung bilang tao, yung ginawa nila na pagkupkop kala Ate Ninya dahil sa Ate Ninya yung beneficiary natin, sa yung subject natin. So, na-appreciate ko yun. Pati na rin yung effort ni Kuya Aris din dun sa paggagawa ng bahay ni Ate Ninya na hindi siya humingi ng kahit anong bayad. Pero yun nga, sabi ko, inabutan na lang natin para sa tinrabaho niya rin. Ay, sabi ko, bibigyan natin sila ng tulong din naman na kung ano yung wala sa kanila. So, kagaya nga nito, itong lahat ng materialis na ito ay para po sa kanilang magsisilbing kusina dahil wala silang kusina, nagiba ng bagyo yata, hindi ko alam. Kaya ito na lang yung tulong ko para sa kanila. Ito sa galing sa sarili nating bulsa. Bibigyan lang natin yung best natin para kala Kuya Aris din. Para nang sa ganon, dumating man yung time na tayo ay yung nga sabi ko na sila Ate Ninya na ay independent na. Sila ng mag-aasikaso ng buhay nila. Eh kahit pa paano dun sa lugar nila, dalawa sila na kahit pa paanong nabigyan ng tulong ng team, di ba? Yun na lang iniisip natin.